Repakol, kung bago ka lang dito sa channel ko, ako nga pala si Kuya Totoy. Nagbabasa ako ng mga horror stories at mga dark histories dito sa aking channel. Kung gusto mo ng mga ganong content, don't forget to subscribe at i-click mo na ang notification bell para updated ka every time na mag-a-upload ako. Simulan na natin ang kwentuhan ngayong araw. Serye FM. Pumunta ako sa side gate at tinawag si Lovely pero walang sumasagot. Nakasindi naman yung mga ilaw sa loob kaya naisip ko na baka hindi niya lang ako naririnig. Tuluyan na akong pumasok sa gate at kumatok sa front door nila. Maya-maya, bumukas ang pinto at umalingasaw yung malansa at mainit na amoy. As in parang yung basurahan na may takip. Tapos kapag inangat mo, sasalubong sa'yo yung stench. Tapos amoy mainit siya. Ewan ko kung paano ko i-explain ito, pero ito yung amoy na parang kapag nagpapakuluan ng mainit na tubig. Amoy mainit siya. Mahirap i-describe, Kuya Totoy. Sa pagsapit ng dilim, may mga kwento kang maririnig. Kwento ng takot na magpapanginig sa iyong dibdib. Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagkaganap sa Kilabot Pinoy Horror Stories. Mga repakol, pamilyar ba kayo sa kantang Heaven is a Place on Earth? Ito yung may lyrics na "Ooh baby, do you know what's that word? Ooh, heaven is a place on earth. They say in heaven, love comes first. We'll make heaven a place on earth. Ooh, heaven is a place on earth." Magandang araw po sa inyong Kuya Totoy. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Marga. Kung isa ka sa mga katulad kong thunders na batang 90s na nakalakihan ang kantang iyan, for sure ay napakanta ka na rin. It's a hopeful song na parang sinasabi niyang pwede tayong gumawa ng sarili nating heaven. Something like a place, memory, or situation where we are truly happy and loved. Ang ikikwento ko sa inyo ay tungkol kay Lovely, not her real name, at ang paghahanap niya ng sariling heaven dito sa lupa. After nung naging experience ko sa isang home for the aged last year, in-open up ko sa family ko yung mga kakaibang nangyari sa akin. Isang buong buwan akong ipinagpanata ni Lola. Walang palya. Gabi-gabi bago kami matulog. Kahit umuulan o kahit nakasumpong yung rayuma niya, nagpapahatid siya kay Tito Carlo sa amin para ipagdasal ako. Sa kabutihang palad, agad naman ako nakarecover. Nawala na yung pagiging magugulatin ko at regular na pananakit ng ulo. It's another proof kung gaano ka-powerful ang prayer. Nagsimula na akong maglabas-labas ulit kasama ang mga kaibigan ko at nag-decide na bumalik sa dati kong pinagtatrabahuhang kumpanya dahil rehire ako. Mas madali yung process ng application at agad akong na-schedule for training. Yun nga lang, sa ibang site ako inassign dahil doon yung may bakante para sa posisyon ko.
Sa totoo lang ay nag-atubili ako noong una kung tutuloy ba ako o hindi kasi parang may jinx sa akin kapag bago ako sa isang lugar. Pero ang sabi ni Mommy, kung patuloy raw ako magpapadaig sa takot at pangamba, I will never be able to put a foot forward. Part na raw yun ng pagkatao ko, yung anumang ability na meron ako. Kaya lumabas man ako ng bahay o hindi, makakakita pa rin ako, Kuya Totoy. Makakaramdam at makakaranas ng mga kakaibang bagay. So, in the end, pinush ko na yung pagbalik ko sa trabaho at after a few days, ay nag-sign na ako ng kontrata. Yung site kung saan ako na-assign ay located sa outskirts ng city. Nasa boundary siya ng province namin at ng kabilang probinsya. Hindi naman siya secluded. Well-developed na rin yung lugar dahil malapit ito sa National Highway at ilang beses na rin akong nakapunta doon kaya alam ko ang mga basic routes. Mula sa bahay namin ay aabutin ng 1.5 hours ang biyahe. Maybe 2 hours kapag rush hour na. Pero carry pa rin ang pagkukommute. Maganda rin yung schedule ko kasi day shift ako at walang puyatang nangyayari. Okay pa ako nung una. Pero after just 1 week, ay nakaramdam ako ng pagod sa araw-araw na pagbabiyahe. Ang oras kasi ng labasan ko ay kasabay ng dismissal sa mga kalapit na schools kaya matagal bago ako makasakay at madalas pang naiipit sa traffic sa city proper. Pagdating ko sa bahay ay sobrang lata na ang katawan ko at minsan ay hindi na ako nakakapaghapunan. Nagkataon na yung isa kong katrabaho, si Jared, ay may pinapaupahang apartment. Christian din sila at sobrang bait niya kaya medyo palagay ang loob ko na mangupahan sa kanila. 10 minutes away lang ang apartment ni Jared mula sa office at halos 24 hours yung mga namamasadang tricycle doon. Compound type yung property nila. Iisa lang yung gate na papasukan at lalabasan. May malaki silang tindahan sa harapan. Tapos sa likod nito ay yung bahay ng parents ni Jared. Then yung 2 apartment buildings. Ang unang building ay may 4 na unit sa ibaba at 4 din sa second floor. Yung pangalawang building naman sa likuran ay may 4 na unit sa ibaba at 2 sa itaas. Occupied pareho ni Jared yung 2 unit sa itaas ng building 2 pero ibinigay niya sa akin yung isa. Doon nakalagay dati yung mga collection niyang manga, action figures, at MTV. Very smooth ang naging flow ng pagstay ko sa apartment dahil yung dating 2 hours na biyahe ko ay naging 10 minutes na lang. Minsan, mas mabilis pa kapag isinasabay ako ni Jared sa kotse niya. Wala rin ako naramdamang kahit anong kakaiba doon, kaya super feel at home ako. Mag-iisang buwan na ako doon nang makilala ko si Lovely. Bagong lipat sila sa katabing bahay namin. Nasa ibang property na yung bahay na inuupahan nila pero doon sila sa bahay ng parents ni Jared nakikigib dahil minsan ay nawawalan tubig yung poso nila. Pinagaba ni Tito Mikey, yung tatay ni Jared, yung isang part ng bakod at nagpakabit siya ng maliit na gate doon para doon na dumaan si Lovely kapag mag-iikib. Malayo kasi masyado kung sa may harapan pa siya iikot. Kasama sa bahay ni Lovely ang kuya niyang si Lucas na nagtatrabaho bilang isang security guard. Sa tansya ko ay 15 or 16 years old lang si Lovely, samantalang si Lucas ay parang nasa mid-30s na. Up and down yung bahay nila at kahilera ito ng building 2. Maliit lang space sa pagitan ng bahay ni na Lovely at ng apartment namin. And since yung unit ko ay nakapwesto sa bandang dulo, malapit sa bakod, nakikita ko yung loob ng kanilang second floor kapag nakabukas na yung mga bintana nila. Minsan, maaga akong nakauwi kaya naisipan kong maglaba. Habang nagsasampay ako sa may beranda, sa harapan ng kwarto ko,
Nakita ko si Lovely sa second floor at nagsampay din doon sa isang bakanteng kwarto. Bakante as in walang gamit kahit isa. Yung itaas ng bahay nila Lovely ay gawa sa kahoy na tabla at yung sa ibaba naman ay sementado. Bali parang bahay matanda siya na nirenovate yung sa ibaba. Malalaking capiz window yung mga bintana sa itaas. May 2 panel wherein isa ay ini-slide pa kanan tapos yung isa naman ay pakaliwa. Nagkwentuhan kami saglit at nabanggit niyang hindi pa siya nanananghalian. Medyo naawa naman ako sa kanya kaya pinapunta ko siya sa unit ko para kumain. Gutom na gutom ang bata at halos hindi ko makausap habang kumakain. Hinayaan ko na lang muna at hinintay ko siyang matapos. Medyo nahiya pa siya dahil naubos niya na yung binili kong rice pero tumawa lang ako. Nagkwentuhan pa kami at doon ko nalaman na kapag uuwi ang kanyang kuya ng 8 PM ay doon pa lang siya makakakain. Wala raw kasi siyang pera at umaasa lang siya sa inuuwing pagkain ng kanyang kuya Lucas. Pagkatapos niyang kumain ay aalis ulit ang kuya niya upang bumalik sa trabaho. So basically, uuwi lang si Lucas para hatiran ng pagkain si Lovely at para na rin maligo saka magpalit ng damit. Double shifting daw ang trabaho ng kanyang kuya kaya madalas ay doon na ito natutulog. Hindi ka ba binibigyan ng pera ng kuya mo? Tanong ko kay Lovely. Hindi po eh. Baka daw ipanglakwatsa ko lang. Sagot naman niya. Saan ka naman maglalakwatsa dito? Ilang taon ka na ba? Tanong ko ulit. 16 po. Magsi-17 na nga next month eh. Sagot ni Lovely. Hanggang grade 10 lang ang natapos ni Lovely at tumigil na siya sa pag-aaral. Nang mamatay daw ang kanilang mga magulang, palipat-lipat na lang sila ng bahay ng kuya niya dahil sa trabaho nito. Doon na rin siya nagdesisyong tumigil at mamalagi na lang sa bahay. Nang hinayang ako kasi halos kaedad lang niya ang bunso kong kapatid. Ayaw mo na ba talagang bumalik sa pag-aaral? Sayang naman oh, 2 years na lang. Senior high school graduate ka na. Pwede ka na mag-work noon pagkatapos. Sabi ko. Umiling lang siya at biglang nagpaalam na at uuwi na daw siya. Mga bandang 8 PM. Habang nagliligpit ako sa kusina ay nakita ko yung bracelet ni Lovely sa lababo. Hinubad niya siguro iyon nung hinugasan niya yung mga pinagkainan niya. Kinuha ko iyon at lumabas para isoli sa kanya. Pumunta ako sa side gate at tinawag si Lovely pero walang sumasagot. Nakasindi naman yung mga ilaw sa loob kaya naisip ko na baka hindi niya lang ako naririnig. Tuluyan na akong pumasok sa gate at kumatok sa front door nila. Maya-maya, bumukas ang pinto at umalingasaw yung malansa at mainit na amoy. As in parang yung basurahan na may takip. Tapos kapag inangat mo, sasalubong sa'yo yung stench. Tapos amoy mainit siya. Ewan ko kung paano ko i-explain ito, pero ito yung amoy na parang kapag nagpapakulo ka ng mainit na tubig. Amoy mainit siya. Mahirap i-describe, Kuya Totoy. Siguro sasabihin ng iba na baka na-feel ko yung init at hindi ko naamoy. Pero I'm very sure na amoy talaga yung sensation na sumalubong sa akin. Dumungaw si Lucas at tinanong kung ano ang kailangan ko. Halfway lang yung pagkakabukas niya ng pinto, pero sapat na rin para masilip ko yung loob ng bahay. Napatingin ako sa likuran niya at nakita ko si Lovely na nakaupo sa may kusina nila at nakatingin sa amin. Nang makita niya rin ako, ay napatayo siya. Nginitian ko naman siya kaya nilingon siya ni Lucas. Isusoli ko lang tong bracelet ni Lovely. Naiwan niya kasi dun sa bahay kanina eh. Sagot ko kay Lucas. Nakita kong napahawak si Lovely sa wrist niya at kinapa yung bracelet niya habang hindi inaalis ang pagkakatingin sa akin. Nagulat siya at nanlaki ang mga mata. Sa tingin ko nga ay parang namutla pa siya. Kinuha ni Lucas yung bracelet sa akin
kaya nabaling ang tingin ko sa kanya. Bigla akong kinabahan na makita ko yung pagngisi niya. Napatingin ulit ako kay Lovely na tila hindi makagalaw mula sa kanyang kinatatayuan. Napulot ko dun. Mabilis kong sabi habang nakaturo sa random part ng bakuran ng apartment. Biglang nawala yung ngisi niya at tumitig sa akin. Pinagtanong-tanong ko sa mga tenants, hindi raw sa kanila eh. Parang nung isang araw nakita kong suot yan ni Lovely nung nag-iigib siya. Kaya naisip ko na baka sa kanya yan. Palusot ko. Medyo na-activate yung brain cells ko noon sa pangangapa ng alibi kung sakali mang magtanong si Lucas. Hindi niya inalis ang pagkakatingin sa akin, kaya I held his gaze. Hanggang sa yumuko siya na kunwari ay tiningnan yung bracelet sa kalumingon kay Lovely. Taranta siyang lumapit sa amin at kinuha yung bracelet na inabot ni Lucas. Naku, buti nakita mo. Kanina ko pa ito hinahanap eh. Salamat ha, sabi ni Lovely at pilit na tumawa. Nagpaalam na ako sa kanila at nang isasara ko na sana yung side gate. Tumingin ulit ako sa pintuan ni na Lovely. Hindi nga ako nagkamali ng hinala. Naroon pa rin si Lucas at nakamasid sa akin. Mabilis ako naglakad pabalik sa apartment at nung nasa may hagdanan ako, biglang sumulpot mula sa itaas si Jared na siyang ikinagulat ko. Napaupo ako sa steps ng hagdan at hinimas-himas yung dibdib ko sa sobrang kaba. Oh, napano ka? Nagtataka niyang tanong. Ba't ka ba kasi biglang sumusulpot bigla eh? Hihimatayin ako sa takot sa iyo eh. Ha? Singhal ko sa kanya. Galing ako sa unit mo. Walang sumasagot. Akala ko nagpunta ka sa tindahan kaya bababasahan ako para puntahan ka eh. Pero teka, ba't ka ba nagagalit? Ribat niya sa akin. Nagsorry naman ako at ikinwento ko sa kanya yung nangyari. Tahimik lang siyang nakikinig. Medyo nakapagkwento na ako sa kanya tungkol sa ability ko kaya hindi na siya nagulat. Nung kumalma na ako, nagpasama ako sa kanya sa kwarto dahil baka andun pa sa pintuan si Lucas. Nakadiretso lang ako ng tingin sa pintuan ko at ayaw kong lumingon sa kanilang bahay. Pumasok sa loob si Jared at isinara niya lahat ng bintana. Nandun pa ba siya? Nakatingin siya? Tanong ko sa kanya. Hindi. Sagot niya habang inuon yung aircon. Alam kong nagsisinungaling si Jared noon pero hindi na lang ako kumibo. Halos 2 weeks ko ring hindi nakausap si Lovely. Minsan ay nakikita ko siyang nagwawali sa bakuran nila o kaya ay nagsasampay pero hanggang doon lang siya. Hindi na rin siya umiigib kina Tito Mike. Pakiramdam ko ay iniiwasan niya ako dahil kapag nakita niyang papalapit ako ay pasimple siyang lumalayo. One night, malakas ang ulan at nawalan ng kuryente. May generator naman sa apartment pero hindi pwedeng gamitin yung mga aircon namin. Binuksan ko yung mga bintana para pumasok yung hangin at hindi sinasadyang napatingin ako sa bahay nila Lovely. First time ko nakitang bukas yung pinakadulong bintana sa second floor nila Lovely. Dati kasi ay laging nakasara iyon at hindi nila binubuksan. Sa loob ng kwarto ay may mahabang table na nakadikit sa pader at sa ibabaw niyon ay nakapatong yung iba't ibang mga pangreleyong rebulto. May pabilog na kandila sa gitna na nagbibigay ng kaunting liwanag sa paligid. Nang buksan ko yung bintana sa may kusina, umabot sa loob ng kwartong may rebulto yung projection ng ilaw ko. Medyo humina na yung ulan this time kaya mas visible pa yung loob ng kwarto. Sobrang dami ng rebulto doon at yung iba ay parang basag na o may part na parang putol. Sinara ko na lang ulit yung bintana sa kusina
dahil medyo creepy yung vibes ng kwartong iyon. No offense po to any religion or religious belief. Pero iba po kasi talaga yung itsura ng mga rebultong iyon. Nakahiga ako sa sofa noon habang kachat ko si Jared nang may narinig akong palabog galing sa labas. Yung bahay lang nila Lovely ang naroon sa direksyon kung saan galing yung tunog. Kaya payuko akong lumapit sa bintana sa sala at sumilip ng kaunti. Sarado na yung bintana ng kwartong may mga rebulto kanina. Previously, may mga nakasinding kandila sa ibaba nila Lovely. Pero ngayon ay wala na. Madilim at tahimik yung kabuuhang lugar o bahay nila. Bumalik na ako sa sofa at pag-upo ko, may kumalabog na naman. Mas malakas yung tunog this time na parang may mga kasangkapang nahulog. Chinat ko si Jared tungkol dito. Nag-aalala ako para kay Lovely dahil baka sinasaktan siya ng kanyang kuya. Bandang 8 PM yun, so sigurado akong nasa bahay na si Lucas. Kinulit ko ng kinulit si Jared na i-check si Lovely hanggang sa mapapayag ko siya. Nakasilip ako sa bintana at pinapanood si Jared habang papalapit siya sa kabilang bahay. May dala siyang isang balot ng kandila na kunwari ay ibibigay sa kanila. Ilang minuto rin siyang kumakatok bago siya pinagbuksan. Hindi ko naririnig yung sinasabi ni Jared, pero matagal din siya nakipag-usap sa may pintuan. Pag-akyat niya, sinabi niya sa akin na si Lovely ang nagbukas ng pinto. Kumakain daw ito nang dumating siya, kaya hindi agad na pagbuksan. Tinanong ko kung naroon ba sa bahay si Lucas, pero sabi ni Jared ay mag-isa lang daw si Lovely. Ang ipinagtataka lang ni Jared ay yung mga sinabi ni Lovely na may kandila raw sila, kaya at first ay ayaw niyang tanggapin yung mga binibigay niya. Kung may kandila pala sila, bakit siya nagtitiis sa dilim habang kumakain, di ba? And even after tinanggap ni Lovely yung mga kandila, hindi rin niya sinindihan ang mga ito. Nakatulugan ko yung pagchat ko kay Jared at nagising lang ako nang lumakas ulit yung ulan. Dali-dali akong bumangon sa sofa at tinungo yung bintana para isara. Nagtaka ako na makita ko yung mga maliliit na sanga at mga dahon dun sa ledge ng bintana. Wala namang mga puno sa pagitan ng apartment at bahay ni na Lovely. Ang pinakamalapit na puno sa kwarto ko ay yung mga nakatanim pa doon sa harapan ng tindahan ni na Jared. Posibleng tinangay ng hangin, pero hindi matanggap ng utak ko kasi sobrang layo ng mga puno para mapunta dito yung mga dahon. Lumingalinga ako sa paligid at napansin kong may kuryente na pala. Nakasindi na yung mga ilaw sa mga poste sa daan at mga kalapit na bahay. Tanging bahay lang nila Lovely, yung madilim. Inislide ko na pasara yung window. Pero napatigil ako nang napaangat ako ng tingin sa may bubungan ng bahay nila. Noong una ay hindi ako sigurado dahil nabiblurred ng ulan ang vision ko. Pero nang matagal ko na itong titigan, ay nakumpirma kong may taong nakatalungko roon at nakaharap ito sa gawi ko. Legit na kumabog yung dibdib ko right at that moment. Patay mali siya kung inislide yung window at inila pasara yung kortina. Hindi ko alam yung gagawin ko at lalo akong nataranta nang ma-realize kong yung pwesto ko kanina habang natutulog sa sofa ay sakong matatanaw ng sino mang nasa bubong nila Lovely. Chinat ko si Jared pero offline na siya. Ayaw ko namang lumabas para katukin siya dahil baka umakyat yung tao sa beranda. Chinek ko yung lock ng pinto at mga bintana
Saka ako pumasok sa kwarto ko. It was so creepy, Kuya Totoy. Kasi ang lakas ng ulan sa labas pero nandoon siya sa bubong at nagmamasid. Hindi ko rin matukoy kung yung kaba ko ba ay para sa akin o kay Lovely na alam kong nag-iisa sa bahay nila. Nagdasal ako ng taimtim para sa kaligtasan naming lahat dito sa apartment at ni Lovely na nag-iisa ngayon. Pagkatapos ay kinuha ko yung Bible at nagbasa ng ilang chapters hanggang sa kumalma na ako at nakatulog. Nang mag-umaga na, tulog pa si Jared kaya dumiretso ako sa ibaba. Nadatnan ko sina Ate Linda. Nakatira siya sa unit directly beneath mine at si Tito Mike na nag-uusap. May tinuturo sa akin si Ate Linda sa gilid ng apartment tapos gamit yung mga hintuturo at hindalaki niya. Ini-stretch niya ang kanyang mga mata. Nang makita ko ni Ate Linda, tinawag niya ako at pinalapit sa kanila. Tinanong niya kung may narinig akong kakaibang ingay o kaluskos nung nagdaang gabi. Kasi pala, nang magising si Ate Linda nung madaling araw para umihi, may nakita siyang lalaking nakasilip sa bintana nila. Malaki daw yung mga mata nito at makapal yung balbas. At before pa yun, meron na siyang narinig na parang matulis na bagay na kinikis-kis sa glass window nila. Napalunok na lang ako at kinuwento ko sa kanila yung nakita ko sa bubong nila Lovely. Chinek ni na Tito Mike yung CCTV pero wala silang nakitang lalaki. Aso lang na itim yung dumaan sa bintana ni na Ate Linda at pagkatapos ay umalis ito kaagad. Isa pang nakadagdag sa tanong ay kung kaninong aso iyon dahil walang may alagang asong itim dito sa compound at sarado ang lahat ng mga gate kaya hindi iyon makakapasok mula sa labas. Hindi rin nakita yung tao sa bubong kasi hindi naabot nung kamera. Maya-maya ay may nakita akong lumabas, si Lovely, na may hawak na galon. Pero nang nakita niya akong nasa labas, kagad siyang pumihit pabalik sa loob. Medyo naaasiwa ako dahil wala naman akong ginawa sa kanya para tratuhin niya ako ng ganoon. Nang umalis na sina Ate Linda at Tito Mike, umupo ako doon sa gilid ng side gate at hinintay si Lovely. Alam kong iigib lang siya kapag nakita niyang wala na ako, kaya doon ako pumeso sa tabi ng pader. Hindi nga ako nagkamali. Narinig kong bumukas yung gate at pumasok sa compound si Lovely. Mabilis akong tumayo at hinarangan yung gate. Nagulat si Lovely at hindi alam kung saan ibabaling ang tingin. Lovely, pwede ba kitang makausap saglit? Tanong ko sa kanya. Pumayag naman siya at pumunta sa may hagdanan. Magtapat ka nga sa akin, Lovely. May problema ka ba? Pagkasabi ko ng tanong na iyan ay bigla siyang yumakap sa akin at humagulgol. I was caught off guard sa naging reaksyon niya. Alam kong may pinagdadaanan ng bata. Naisip ko baka family o financial issues. Pero I never expected yung totoong dahilan ng problema niya. Sinasaktan siya ni Lucas. Physically, emotionally, mentally, and even spiritually. Dahil si Lucas ay hindi niya totoong kapatid, kundi live-in partner niya pala ito, Kuya Totoy. Si Lovely ay yung masasabi nating typical na black sheep ng pamilya. 4 silang magkakapatid at iba ang tatay niya doon sa mga tatay nung 3. Bunso siya at dahil busy sa kani-kanilang trabaho at buhay ang mga kapatid at magulang niya, hindi siya nagabayan ng maayos. Nang mag-high school si Lovely ay doon na siya natutong magrebelde. Pakiramdam daw niya ay parang wala siyang puwang sa pamilya nila dahil iba ang trato sa kanya ng mga kapatid niya. Ang nanay naman niya, never siyang ipinagtanggol. Ang tatay niya, naglaho ng parang bula simula noong ipinanganak siya.
Nakilala niya si Lucas sa social media. Naging mag-on sila after ng ilang linggo. At nang yayain siya ni Lucas na magtanan, ay sumama raw siya kaagad. Sabi ni Lovely, kay Lucas niya naramdaman yung concern, I love you. care, yung worry at pagmamahal na hindi niya naranasan sa sarili niyang pamilya. Ang paalam daw niya sa kanyang nanay ay may papasukan siyang trabaho. Pero even after ilang months siyang hindi umuwi sa kanila, ay hindi siya nagawang hinanap ng pamilya niya. Noong una ay masaya siya sa piling ni Lucas. Gabi-gabi ay ini-imagine daw niya yung bubuuhin nilang pamilya. Hindi tulad ng pamilyang kinalakihan niya, kundi isang pamilyang puno ng pagmamahal sa isa't isa. 3 beses na silang lumipat ng bahay ni Lucas dahil sa trabaho nito. Nung second time na lumipat sila, doon nahalata ni Lovely na parang nagbago na si Lucas. Hindi na daw siya yung malambing na lalaking sinamahan niya. Lagi raw itong galit at nagsimula na ring manakit. Mas lumala pa yung pagtrato sa kanya ng kinakasama nang lumipat sila sa tabing bahay namin. Once a day na lang siya pinapakain, hindi pinapahawak ng pera at cellphone, at binabawalang makipag-usap kahit kanino. Doon ako naliwanagan kung bakit takot na takot si Lovely noong pumunta ako sa bahay nila para isoli yung bracelet niya. Ayaw niyang malaman ni Lucas na nagpunta siya sa unit ko at lumabag siya sa utos nito. Buti pala ay nagpalusot agad ako that time kaya isang sampal lang ang inabot ni Lovely. Bakit hindi ka nalang umuwi sa inyo? Minor ka. Siguradong sa kulungan ng bagsak ni Lucas sa mga ginagawa niya sa'yo. Makukulong siya. Sabi ko. Todo iling si Lovely habang kinukumbisi ko siyang magsumbong sa mga pulis. Sabi ko, marami akong kakilalang pwedeng tumulong sa kanya. Pero nagmakaawa sa akin si Lovely na wag ko raw sasabihin kahit kanino dahil mapapahamak ang pamilya niya. Huwag kang matakot, Lovely. Ka mag-alala. Hindi niya magagawa yun kapag nasa kulungan na siya. Sabi ko. Magagawa niya yun, Ate Marge. May paraan siya. Lahat ng bagay na gusto niya, magagawa niya. Giit ni Lovely. Napataas ako ng kilay. Kwento ni Lovely, nung nagsimula siyang saktan ni Lucas, 2 beses na rin niyang naisipang tumakas at umuwi sa kanila, pero lagi siyang nahahanap ng lalaki bago pa siya makalayo. At doon siya pinagbantaan ni Lucas na mapapahamak ang pamilya niya kapag nagtangka siyang umalis sa puder nito. Bagamat galit si Lovely sa nanay at mga kapatid ay hindi niya pa rin maatim na may mangyaring masama sa kanila, kaya wala siyang magawa kundi manatili kasama ni Lucas. Masasabi nating wrong choice yung ginawa ni Lovely, pero paano kung yun lang naman ang choice na meron siya? Alam kong mahirap yung desisyon na ginawa niya dahil sarili niya ang naging sacrifice niya. Ang hindi ko lang maintindihan ay kung ano ba talaga ang kayang gawin ni Lucas na siyang labis na ikinatatakot niya. Nagustuhan mo ba ang kwento natin ngayon sa Kilabot Pinoy Horror Stories? Like and subscribe na sa aming YouTube channel. Give us 5 stars rating. Kung may sarili kang nakakatakot na kwento, ipadala ito sa aming Facebook page o sa kilabotstories2021@gmail.com. Huwag kalimutang i-click ang follow button at notification bell sa Spotify para sa updates sa bagong episodes. Hanggang sa susunod na kwentuhan mga repakol. Paalam!